Tuesday, May 19, 2026. Wala pa akong nako-close na client ngayong araw. Pero nagsisimula na ako mag-collect ng mga payments para dun sa mga clients namin kasi may mga events kami na hindi pa namin nakukuha yung bayad. Meron nga na 3 months ago na yung payment or yung event tapos hindi pa namin nakokolekta yung payment. Bilang small business dito sa Pilipinas, importante na nakukuha on time yung mga bayad kasi marami rin akong bayarin. So yun yung pinaprocess ko ngayong araw at papakita ko sa inyo at ipapakita ko sa inyo kung ano ba talaga yung nangyayari bilang isang business owner dito sa Pilipinas na tinatry magpalaki ng negosyo. Medyo mahina nga rin yung tables and chairs rental business for the past 2 months. Meron lang ako mga big clients, mga repeat clients namin na paulit-ulit na nagre-rent. Kaya ayun yung sumasalba sa amin. Pero yun, masasabi ko medyo matumal for the past 2 months. Kaya sana ngayon na papasok yung tag-ulan, huwag naman sanang mabawasan pa yung bookings. So yun, kahit mahina, araw-araw tinatry ko mag-improve ng process or kahit anong department na itong business na to. Tama ba na department yung sinabi ko? Basta yun, kung anong pwedeng ma-improve, tatry kong ma-improve. Tara, trabaho. Sakto na habang gumagawa ako ng video, may mga pumapasok na inquiries. So, papakita ko sa inyo kasi may ginawa akong system, di ba? Para mas mapabilis yung trabaho namin. So, pag nagbibigay ng quotation, kunin ko lang yung details ng client, paste ko lang siya dito. Tapos, ito, template na kasi to eh. Template na to. So, automatic, isang click lang, automatic na siyang mag-fill out ng details. Tapos, screenshot na lang, isi-send ko sa client. Ayan, nalagay niya na kaagad yung details. Ayusin ko na lang yung mga formula, yung pricing. Alamin ko yung delivery fee. Ayan na, ganun lang kadali. Chinek ko lang yung area kung saan located yung village ng client namin. Tapos, pinaste ko lang yung form na fill out niya. Tapos, ayan na. Pwede ko nang isend tong quotation sa kanya. Andiyan na rin yung payment details, andiyan na yung setup fee, mobilization fee, pati yung mga balak niyang i-rent sa amin. Naka-breakdown na din yung pricing. Pero, ito pa pala, kailangan ko lang i-indicate para mas madali sa team ko. Ang kailangan ng clients, 5 rectangular tables, 30 chairs, 6 na tablecloth, 30 chair covers, tsaka 1 industrial fan. Nalagay naman ng tama dito. Ito yung sinasabi ko na tinatrabaho ko para mas mapadali yung trabaho ng buong team tsaka para mas mapabilis yung pagbigay namin ng quotation. Ilang weeks din ako nagtrabaho para dito pero magagamit naman to ng negosyo for ilang years. Parang magandang investment sa time. Kasi mas marami kaming oras matitipid. Yun. Tas ito na naman, meron na naman quotation. Isa-save ko lang to, i-archive ko para may record kami ng mga ginagawa naming quotation. So, okay, clear ko lang. Ma-archive na yung lahat. Tapos, pwede ko na magamit ulit tong template. Tapos, paste ko na naman yung panibagong inquiry. Smart paste. Tapos, ayan. Okay na, nabigay na agad. Sendan ko na siya ng payment details. So, ganun kabilis. Kakasabi ko lang kanina na wala kaming client. Ngayon, possible pa na magkaroon or mukhang confirm naman yung dalawa kasi okay daw sila. So, 2 clients. Tayin ko lang magbayad tong dalawa. Meron pa palang isa. Ito lang naman yung routine ko din, araw-araw. Titingin ako sa inquiries, tutulong ako dito sa chat. Lalo wala naman masyadong ginagawa. Kapag may team na rin kasi ako na nag-handle na ito. Gusto ko na mabilis yung communication. Mabilis silang nare-replyan. Mabilis na bibigyan ng quotation para mabilis din naming malalaman kung magpo-proceed ba sila sa booking or hindi. Feeling ko kasi mas ma-appreciate ng mga clients yun kahit sino naman na gustong mag-avail ng service sa kahit anong business. Pagka may nakatutok dito sa Facebook chat, mas makakapag-focus ako sa ibang bagay. Gaya nito, binild ko tong service business template na binebenta ko rin dito sa Racket para makatulong doon sa ibang business owners. Pero kasi nagsimula to na personal project. Nakita ko yung issue ng business namin na medyo hirap or maraming process na mano-mano pa din.
So, nag-invest ako ng time, effort, tsaka pera para ma-develop tong ano na to, ng etong system na to. Na hanggang ngayon, nagbe-benefit naman kaming lahat. Kasi, ayan, madaling makagawa ng quotation. Pagtapos na yung event, madali namin makikita dito sa calendar kung sino na ba yung mga bookings namin. So, yun yung ginagawa ko. Proud ako dito kasi sobrang daming process na napadali na itong tracker na to. Or at least, para sa akin, proud ako dun. Tapos, pangalawa, kapag free time, nagbi-build ako ng website. Ginawa ko tong website na to para mas madaling makapag-quote yung mga clients namin. Kunyari, nagpaplano sila ng event. So, yun, feeling ko kahit dahil may free time ako, marami akong time para mag-explore, mag-isip ng kahit anong pwedeng i-improve dito sa business ko. So, unti-unti, doon na ako nakafocus sa paggawa ng system para sa business para mas matulungan kami mag-scale. So, yun nga, ang paniniwala ko sa ganitong business, pag hindi mo naayos yung system at pumasok yung sobrang daming clients, hindi mo rin ma-handle ng maayos eh. Kahit sobrang daming may interesado na mag-avail ng service mo, kung pumapalya yung system mo sa mga bagay-bagay, wala kang proper tracking ng schedule, wala kang proper tracking ng income and expenses nyo, hindi nare-record yung mga resibo, hindi nare-record yung ganito, yung ganyan, wala kang history ng mga quotation, hindi aligned yung team mo kung ano ba yung process nyo bilang isang business. Yung mga ganong bagay. Pag gumagawa ng system sa business, yun yung tinatry mong gamutin bago pa mag-appear yung problem. Or tinatry mong mas gawing pulido. Ayun. I'll settle the down payment within the day. Thank you. Tapusin ko muna yung point ko. Kahit dumami yung clients mo, kung ito yung clients mo, kung ito yung client mo, yung demand sa negosyo mo at ito lang yung business mo, hindi niya mahihirapan kayong i-handle yung ganito kalaking demand. Nakadepende lahat sa system. Pag ang system kayang i-handle yung 100 bookings a month, 200 bookings a month, at nag-present yung ganong opportunity, basic sa inyo yun. Hindi kayo may stress masyado. Alam nyo kung ano yung gagawin. Ngayon ko lang nagigets yung sinasabi ng mga napapanood ko sa YouTube na pag-business, it's all about the system talaga. Tsaka constant improvement regardless kung yung pagiging present mo bilang business owner, yung willingness na magtrabaho, maging consistent kahit na malakas or mahina yung booking. Tingin ko, malaking bagay yun sa negosyo. Hello sir, good morning po. Gold yun sir. Gold po yung Tiffany tapos cream yung foam. Sige po. Kasama na sa araw-araw na routine ko yung pagsagot ng calls kasi marami rin talaga nag-i-inquire. Tapos may mga rush bookings din kami sa mga repeat clients namin. Pakita ko lang sa inyo kung ano yung itsura ng Dasma branch. Yan, puro puan. Tapos, ito yung gym. May tent. Nandyan yung table sa likod. Tapos, puan na naman. Puan. Yan, medyo nababasa lang itong mga to. May isa na naman bumili nung binibenta. Binilang angas kasi tinatanong ko saan nila nakita or paano nila nalaman yung template. Sabi na panood daw nila sa TikTok yung video. Mag-expire yung processing para mas mabilis yung process. So meron ako nabenta na tracker. Bale nag-send siya ng payment sa akin, yung service business system yung binili niya. Tapos parang may bumili din yata dito sa may bumili rin sa
nung bundle na binibenta ko dito sa Rocket PH. Nice. Yan, may bumili nito, isa nito direct sa akin, tapos may bumili netong bundle. Ang inclusion netong bundle ay itong dalawa. So may discount lang na 100 pesos. So, nice, di ba? May mga nakakita rin talaga na useful yung mga ginagawa kong system para sa kanila. Tapos ito, normal naman to sa mga bumibili, di ba? May mga questions. So, tutulungan lang natin, i-assist lang natin sila. Sarap sa feeling pag nakakakita na ayan. Since naka-post lang naman kasi dito sa Rocket PH yung mga templates na binebenta ko. Meaning, may nagtitiwala dun sa mga ginawa ko or may nakikita silang value dito sa ginawa ko. Tapos tingin nila makakatulong sa business nila. Tapos yun nga, ito, hindi rin naman talaga ako nag-e-expect na dito sa service business system, maraming bibili. Kasi nga, medyo pricey. Pero, hindi kasi ako willing na babaan yung presyo kasi nakikita ko, alam ko yung value nitong product na to. And kitang-kita ko kung gaano ka-useful, gaano karaming oras yun nasa-save. Kinabukasan pa namin siya maipa-deliver. 21 ng evening namin ipa-deliver, ma'am. Tapos May 23 ng morning. Okay po, sige po. Sige po. Thank you, ma'am. Message. Ah. 4:39 PM, nakapag-shoot ako ng isang video. Ito. Wala lang, may gusto lang ako sabihin. Tungkol sa marketing, tsaka sa product or service. So, ang gagawin ko ngayon, edit. Nakapag-close ako ng nag-close ako ng 3 bookings ngayong araw. Isang worth 4,000, isang worth 8,000, isang worth 1,000. Tapos, nakabenta rin ako ng template ngayong araw. 2 service business tracker, tsaka isang bundle, yung event business tracker, tsaka yung basic na invoice template. So, yun. Tapos ngayon, eto, mag-edit ako ng video. Pagtapos itong video, gagawin ko, abang-abang na lang ng mga inquiries. Hintayin ko lang ito matapos, tapos mag-edit ako. Para meron akong upload for today. Tapos edit ko rin mamaya itong sinushoot kong video ngayon.